So, yun. Okay, KGX. Open na ba? Ayun, open na. So, KGX, kumusta kayong lahat? At konting ano lang, no? Konting review lang tayo dun sa mga nagtatanong, no? Kung kailan daw ba. Sabi kasi, no? Kailan daw ba good to buy ng mga idol, no? Good to buy para sa akin kasi kung long term, no? Kung long term, kung spot trading ka or mag-iipon ka lang ng coins, no, mga idol. Versus future kasi. Sa future kasi, ano yan kumbaga ang dami kasing nagpo-future na na sumusunod lang sa mga signals, di ba? So sa mga signals na yun na kung saan hindi naman 100% na legit yung signals, and then maugulat ka at kung mababa ang bulsa mo is madali kang masunog, mga idol, no? So karamihan yan o disclaimer lang dun sa mga magagaling, no? Kayo yun yung magagaling, pero yung hindi, no, yung ginagawang sugal ang crypto, wala, talagang ang daming nauubos diyan. Ako aminin ko sa inyo, no, malaki din ang naubos ko sa ganyan, no, yung kumbaga dahil nag-aaral ako tawag dito, mag-trading. Laki din, sobra, halos na sa 900 to 1,200 USDT ang naubos sa akin talaga nung inaaral ko yung trading, scalping, basta lahat yung kumbaga kung paano ako papasok, paano ako mag-entry, check ng resistance, paano ba yung ang dami ko pa nga niya, may 15 minutes time frame, 100 tuloy, 1 hour time frame, daily time frame, ganun. Tapos ang dami ko na rin chinek sa YouTube na sinunod ko yung mga tactics nila. Wala, GG talaga, GG, no? So ubos, no? Minsan talaga ganun, lalo na wala kang alam, di ba? So lalo na dun sa wala pang alam. Kung ako nag-research na ako kung paano ako matututo, di ba? Pero yun, talagang natatalo pa din, no? So ako, para sa akin, kung ikaw naman mag-i-invest ka sa cryptocurrency, better spot trading. Sa spot, no? Bakit sa spot, no? Ito na kung saan mag-iipon ka ng mga tokens mo, 'di ba? And then ako, tulad nga na sinasabi ko, bakit ikaw wala ka naman tokens diyan? Meron, mga idol, no? Nag-iipon ako XRP. Ayan, katulad nito, XRP natin, kung mapapansin nyo, yan, XRP. So ayan, bumili ako ng XRP na 113 XRP. So lagi yan, mga idol, no? Kasi nakita ko ang XRP dati, bull run is nasa 44 or 45 pesos. And then bumaba yan hanggang 19 pesos. Di ba? Ang dami ko pang pinakita sa inyo Ito. Katulad nito. So kung napanood niyo yung Bitcoin na yan, tapos itong The Truth about historical chart, tapos itong sasakyan. Yan, nakita nyo katas ng XRP token. So 19 pesos lang yung XRP token, bigyan lumipad ng 29 pesos. 'Di ba? Okay na 'yun. Paano kung gaano kadami pa yung XRP binili mo, 'di ba? So ito, papakita ko lang, no, para makita niyo yung kasi sa channel natin, wala tayong nililihim, mga lods, no. Bakit in-check 'yan? So sabihin natin dito, ano ba ngayon? 9, sabihin natin 30. Yan, 30. Bakit ganoon? Hindi ko alam gamitin 'to. Wala, hindi ko alam gamitin 'yan, no. Hindi ko alam gamitin kasi nakaano siya, no? Ayan, last 3 months. So, ayan. So, makikita nyo, last 3 months, ito yung mga XRP natin. So, ayan, kita nyo, may 350, 200, 245, 753, 135, 471. Di ba? Yan yung last 3 months natin, mga lodi. Di ba? Kaya, yung mga nagsasabing hindi ako bumibili, ito yun, mga idol. Account natin yan. Diba? So hindi lang ako dito sa BitGet kasi. Ang ginagawa ko dito sa BitGet kasi, mga idol, copy trading. Yan, future copy trading. So ito yung ginagawa natin, no? Ang pinipili natin diyan, mga idol, etong highest copy trading. And then nagle-leverage lang tayo ng 20. Tapos pumipili ako nung hindi ako tumitingin every day Ang tinitingnan ko every week. Ganun, every week ang tingin natin sa copy trading. Sa ngayon, ang assets natin ay 112 USDT. So baka mamaya mag-copy trade ulit ako. Yun, no? Meron tayong full tutorial ng copy trading sa cellphone and sa PC, no? Search nyo lang yon, BitGet copy trading full tutorial, makikita nyo yun. Or nandoon sa description natin, mga idol. And then ang gawin natin, syempre, di ba, tuloy-tuloy tuloy-tuloy yung news about sa bull run daw ng 2025, di ba? Ang dami niyan, ang dami nagsasabi ang bull run 2025 dahil daw nung nakaraan 2021 based sa historical chart every 4 years to 5 years nagbo-bull run.
no, after bull run, no, magkakaroon ng bear market. No, ito yung pagka bull run, ito yung ang daming pumapasok sa cryptocurrency. Bakit? Kasi paangat yung token eh. Paangat yung token, tapos na-hype sila ng sobra. And then na-hold. Parang ang nangyari noon nung panahon ng Axie Infinity. Panahon ng Axie Infinity noon, bull run na, no? So ano sila, ang daming nag-hype noon na ang SLP magwa $1. No, ang ginawa ng karamihan, isinold ang SLP. 'Di ba? So tayo doon, ang ginawa natin doon kahit piso, 2 piso, nagbenta na tayo noon eh. Piso, 2 piso, 6 pesos, nagbenta na tayo noon. Umabot tayo ng 20 pesos. Pero kasi nung panahon ng 20 pesos, puro scholar yung pinalipad natin noon, 'di ba? Pero mapapansin ninyo mga lodi, 'di ba? Bago tayo, 'di ba, nag-invest tayo sa Axie Infinity, benta scholar. Ganun yung ginawa natin before eh. And then syempre sa tuwing nagkaroon tayo ng 27 scholar noon, sa tuwing may sasahod noon, ang ginagawa natin, palit ng AXS, tapos sabay staking, tapos sabay benta. Ganun ang ginagawa natin before eh, 'di ba? So yan yung ginagawa natin. And then ang gawin natin, if ever na may papasok yung iba sa cryptocurrency, mas okay sa akin kung spot. Tapos ang gawin nyo, bumili kayo ng token na gusto nyo, and then i-hold nyo. 'Di ba? Kung naniniwala kayo kasi, 'di ba, ang dami nagsasabi pataas naman eh. Sabi nila, 2025 lilipad. O, kung risk taker ka, kung talagang naniniwala ka doon, ba't di ka bumili ngayon, mga lodi? 'Di ba? O katulad niyo, ng Bitcoin biglang lumipad ng 28k USDT, ayan, no? Kung titingnan niyo, lumipad siya. So, umangat na yan ng 30 USDT, or nung bull run 64,000 USDT, and then bumagsak ng bear market ng 15,000 USDT. Diba, 15,000 USDT, and then lumipad ulit ng 31,000 USDT, and then bumaba ng 25,000 USDT. Ngayon, nasa 28,000 USDT na naman siya. Yun ang crypto. Diba? Yun ang crypto. Kita nyo, no? From 64,000 USDT, biglang 15,000 USDT. So, which is 900,000 pa ngayon, 930,000. Diba? And then ngayon, bumalik na sa 1.5 or 1.6 USDT. Diba? So, ganun eh. Ganun talaga. So, kung mapapansin nyo, yun ang crypto. Diba? Hindi katulad sa Forex, hindi naman ganun kabilis, no? Low risk. Dito sa cryptocurrency talaga, magugulat ka. Sa isang iglap, pwedeng mawala yung pera mo. Lalo na kung nasa spot trading ka. Diba? Ay, nasa future trading ka. Sa spot trading, ang maganda dyan, hawak mo yung coin mo. Hawak mo yung coin mo, bumaba man yan o bumaba man yan, nandoon pa rin yung coin mo. No? May chance kang lumipad ulit. 'Di ba? So sa future hindi. Pag nasunog yan, wala na. Wala ka ng chance mabawi yan. Sunog na yan eh, 'di ba? So kunyari nag-buy long ka, lumipad, 'di ba? Panalo ka. Pero kapag nag-buy long ka and then bumagsak ang market, wala na. Talo ka na. 'Di ba? Kung malalim ang bulsa mo, yun, okay yun. And then ito, ETH, kung mapapansin nyo, XRP, isa sa gusto ko diyan, no? Utility coin, tapos global, no, ginagamit talaga yan, no, ginagamit nila sa, alam niyo na, di ba, in-explain na natin yan, no, and then Cardano, okay din, good to buy din naman ng Cardano and Dogecoin, yan, tapos syempre, tulad niya na sinabi ko, kung may pera ka naman, ba't hindi dito, BTC and ETH, di ba, yung USDT, ang Tether nakita natin yan, 45 pesos, and then ngayon, magkano ang Tether, 56 ang Tether, di ba, $1 ngayon, no, nasa 56 pesos, 'di ba? Ang laki ng inangat ng Tether, 'di ba? So, ano ba yung mga ibang coin? Ako kasi basta dito lang ako sa top 10 coins, no? Nasa top 10 coins tayo, and then dun sa iba, ayun, pumipili na lang tayo yung RON token. Ngayon, yung RON token, 'di ba? 11 pesos 'yan nakaraan, biglang nag 64 pesos, 'di ba? Umabot pa ang 69 or 68, 'di ba? Panalo ka na, nasa 600% ka na nun eh, 'di ba? And then ngayon, bumagsak ng 25 pesos. I think 25 pesos ang RON token. Yan, RON to PHP. Check natin. O, 25 pesos. AXS. Ito AXS, meron ako nito. Nasa 40 na. Kasi nung nakaraan bumili ako, kasi nasa 25 lang siya. And then bumili ako ng 16, nasa 40, 41. I think 41 na. So, ayan yun. Pero naka-stake lang siya. Naka-staking lang siya. Ayan, 254. Tapos sabay SLP medyo ano lang to, no, barya lang, 1,000 pesos to 2,000 pesos yung binili natin dito. 0.84 pero no nakaraan bigyan nag-0.9 yan, 'di ba? Pero yan lang naman yung ating
mga binabantayan na token. Pero syempre, naka-focus ako mga idol dito sa XRP. Kita nyo naman, di ba? Ayan. Nakita nyo naman yung XRP. Pinakita ko na kanina, balikan nyo na lang, di ba? So, yun lang sa ngayon mga ka-KGX. So, kung papipiliin nyo, kapag nananalo ako sa copy trading, binibili ko ng XRP. Future, talagang talagang hindi ako matututo sa future, no? 2 years na ako, lagi akong talo sa future dito sa kapag nag-YouTube lang ako, nakikinig ako sa YouTube, no. Siguro ang kailangan ko dito talaga yung mag-enroll mga idol, no. Mag-enroll and then alamin kung ano yung basic to major. Yun yung kailangan kong malaman dito. Sana sa susunod sa next year, subukan ko mag-invest ng time, mag-invest ng pera para matuto ng forex and cryptocurrency, and then para maging mas reliable tayo doon sa mga sinesend natin. Kaya nga ako, di ba, puro copy trading yung pinopromote natin, no? Kasi yun lang, basta importante sa akin, hindi ako nagka-copy trade kapag may US market news, di ba? Ano ba US market news? Yung FOMC, tapos sa inflation rate, yun, tapos sabay CPI report yun eh, unemployment rate, di ba? Unemployment tax rate, yan. Hindi ako hindi ako nagka-copy trade niyan kasi karaniwan mga idol, no, karaniwan sa nagka-copy trade kapag sumabay ang US market news, yun, nalalaglag mga lodi, no? Hindi napipredict ng mga karaniwan, no, na copy traders and kahit na professionals, no? Hindi rin siya karaniwan na pipredict. May nakikita kang nag-profit. Pero ilan lang versus dun sa natalo. 'Di ba? Yun. Kumbaga, maraming magsasabi sa iyo, ako nakapag-profit ako eh. Ikaw yun. Pero yung karaniwan, siguro isang nakapag-profit, 20 natalo. Parang ganoon. No? Ito, katulad nito, ito yung mga pinipili natin na traders, yung mga marataas ang ROI, no? Pero sa copy traders niya, ayan, total followers PNL, makikita nyo, 564 USDT ang nanalo, ang pinalalulan na ng mga nag-copy trade sa kanya. Ito, malupit to, 1.2M, ang nanalo na dito sa, sa copy trader na to. Yun yung inaano natin. And then, ginagawa natin dyan, basta babaan yung leverage, mga lodi, no? Tapos, hayaan nyo lang. Kasi ang pinakamasakit dyan, yung masyadong mabigat yung mga tao na ginagawang sugal yung crypto, mga lodi, no? So, basta taya ng malakas, magtitiwala ng malaking pera, tapos bigla matatalo, no? Kumbaga, syempre, trade responsibly. Pera mo, 'di ba? Pera mo, rules mo, mga lodi, no? So, and then ngayon, si paring Gios ngayon sa Axie Infinity. Ito, bilib lang ako sa Axie Infinity kasi talagang no? Walang tigil, no? Talagang update. Tapos lahat ng basher nila, wala nang kwenta sa kanila 'yon. No, basta yung nakafocus sila sa community ang bahala diyan, no? Nandiyan ang tournament, ang lalaki ng prices, tournament sobrang lalaki, 'di ba? 500k USDT ang prize pool ngayon, no? Dito sa season 6 ng Axie Infinity. It's very good. Talagang gumagawa sila ng way, 'di ba? Tapos land, no? Land, sobrang liit na ng presyo ng land. Sana nga bumaba pa to. Pag bumaba to ng 12k, 10k, bibili ako kahit itong forest, not Sabana plat pala. Pero gusto kong makita kung may kung magkano ang forest eh. Bakit yun? Ano na lang ang page nila? Parang ang baba na lang nung ayun, ito na. Ito talaga nasa 50,000 pa itong forest plat. 65 forest plat. Ayan, nasa 50k. Pero itong itong Sabana, baba na lang nito. Ayan, Kaya nakakatakot kasi kapag biglang lumabas sumikat ang land gameplay tapos Sabana, biglang lilipad dyan, tapos magugulat na lang tayo, 600,000 na naman. 600,000 to dati, yung Sabana. Pero ngayon, kita nyo, 15,000. Yung 600 ng ibang tao dati na bumili dito, ngayon ito na lang. Diba? So, ayan iisa nga yung nagbenta. Ayan, ang dami nyo. Ang daming pera nito. So, bumili siya ng matakas. Nangyari. Parang nadismaya itong tao na to. Ayun. So, yun lang sa ngayon, KGX, at mabuhay kayong lahat. At sana makapag-ipon na tayo ng token ngayon. Ako disclaimer lang pero ako nag-iipon ako, XRP, tapos next Cardano. Siguro, last buy ko ng XRP this month and then magka-Cardano na ako. Cardano, RON token, Dogecoin, no? Yun lang.